Yo, what's up? Another random vlog na naman tayo. Ali ngayon, susunduin ko si Boss IB. Pero gaya nga nung sabi ko dun sa nakaraang vlog, yung tungkol dun sa mga na-experience ko doon sa Rusi Classic 250 sa mga problema na na-encounter ko during the time na ginamit ko yung Rusi Classic 250 for almost 3 years. Ngayon, i-share ko naman sa inyo yung pros and cons ko for using Rusi Classic 250 ng 3 taon, kasi officially 3 years na sa akin tong motor. So i-share ko sa inyo kung ano yung mga pros and cons ko dito sa carb type ng Rusi Classic 250. So I hope na makatulong siya dun sa mga nagpaplano na bumili ng ganitong motor. Tawag dito, disclaimer lang, yung sasabihin ko na pros and cons is based doon sa experience ko during the time na ginagamit ko tong motor. So possible iba yung dun sa pros and cons sa ibang tao, so iba rin yung sa akin. Pero syempre share ko na lang din para at least makadagdag sa idea dun sa mga nagbabala kumuha ng motor. So simulan muna natin sa mga cons ni Rusi Classic 250. So unang cons na na-experience ko dito is mahina yung stock na headlight niya. So maporma siya, merong grills, oo, pero nahihinaan ako dun sa stock na headlight. So nag-decide ako na palitan yung headlight at saka magdagdag na rin ng mini driving light. Tapos yung next na cons niya, mabilis mag-init ang makina ni Rusi Classic 250. So hindi siya advisable na magmumotor ka, gagamitin mo to na naka shorts lang tapos long ride ka pa, may initan ka talaga. Pero syempre for safety purposes din naman, hindi naman natin kailangan magmotor ng naka shorts, kailangan natin magpantalon pa rin. Ako sanay naman na lagi nakapantalon magmotor, kaya no worries dun sa akin. Pero syempre kapag mainit yung panahon na talaga, lalong bilis pa uminit tong makina. So yung next na cons ko dito kay Rusi Classic 250, mahirap kapain ang neutral ni Rusi Classic 250. So yung iba gumagamit sila ng clutch assist para mas madaling hanapin yung neutral, mas madali siyang ikambyo. Kasi kaya siya mahirap hanapin yung neutral, matigas ikambyo si Rusi Classic 250. Yun nga, sa loob ng 3 taon nasanay na rin ako kung paano yung mga tamang technique. Pero kung bagong gagamit ka pa lang nito Rusi Classic 250, sobrang tigas ng cambio niya. Speaking of cambio, kasama rin dun sa cons natin, kung mahal mo ang sapatos mo, malakas makasira ng sapatos to si Rusi Classic 250, lalo na sa left portion na sapatos. So Rusi Classic 250 is 1 down 5 up shifting. So disikwat siya. Ako nakailang sapatos na ako na nasira dito. So kung halimbawa medyo mahal ninyo yung itsura ng sapatos ninyo, gawin niyo yung ginawa ko na nagkaroon ako ng mismong specific na sapatos na ginagamit kapag gamit ko tong Rusi Classic 250, or mag riding boots na lang. Yun, ako may riding boots din ako para mas sure talaga, at least safety, at saka hindi masisira yung mga sneakers niyo, lalo na pag maganda yung sneakers niyo. So next na sa kanya na cons, kung sanay kayo sa mga scooters, yan, yung mga ganyang scooters, meron silang mga compartment sa ilalim ng upuan. Well, si Rusi Classic 250 wala siyang compartment sa ilalim ng upuan niya. Meron siyang compartment pero sobrang liit niya, nasa gilid. Lagayan siya ng mga maliliit na tools at saka ORCR, yun pwede. Pero kung may mga malalaking bagay kayo na ilalagay, na negative. Yung iba nakikita ko na naglalagay sila ng top box. Para sa akin kasi, sayang yung forma niya as a cafe racer kung lalagyan ko ng top box. Pero may mga nakikita ako na na setup. Ang ginagawa kasi nila setup is scrambler. Nilalagyan nila ng top box, bumabagay naman.
So ako, ang ginawa kong solution doon, bumili ako ng saddlebag. Saddlebag yung nakalagay dito kay Rusi Classic 250. Well, ginagamit ko naman yon kapag medyo malayo yung biyahe ko, para at least meron akong additional space o pwedeng mapaglagyan. So nabanggit na rin natin yung upuan. Isa pa sa cons nito ni Rusi Classic 250, maliit ang upuan niya. So ako, nag-iisip nga ako kung sa pros ba siya o sa cons, kasi hindi naman kalakihan si Boss IB, kaya wala naman problema sa upuan. Pero syempre yung comfort, kapag malaki yung yung angkas mo, minsan may mga angkas ng mga barkada o malalaki katulad ni Joff, ang hirap kasi maliit lang ang upuan niya, kasi may cowling si Rusi Classic 250, kasi ang style nga nung motor natin is cafe racer. Pero kung siguro papatanggal ko yung cowling at ipapa full na seat ko, okay naman siya. Pero yun nga, alam niyo naman, forma wise pa rin tayo. Tapos yung isa pa sa cons para sa akin, ito yung iba kasi hindi sa kanila cons to pero sa akin kasi cons siya. Ang stock na stock na side mirror ni Rusi Classic 250 nandito sa bar end. So bar end side mirror siya. Pinalitan ko siya ng ganitong side mirror kasi nahihirapan akong sumilip at saka sumingit kapag ang gamit ko is yung bar end. Kaya para sa akin, cons yung side mirror na yun. Dali yun na yung mga cons ko kay Rusi Classic 250. Now, let's jump dun sa pros naman. Siyempre hindi naman puro downside, dun naman tayo sa good side ni Rusi Classic 250. So unang-una, para sa akin napakasulit niya, kasi for 95,000 na cash nung way back year 2000, itong Rusi Classic 250 na carb type, 95,000 makakakuha ka na ng big bike, 250cc caliber pa. Ngayon kasi hindi ko na alam kung magkano yung presyo niya, kasi may lumabas na rin na Rusi Classic 250 na FI. For the price, sulit siya sa akin. Then isa pa sa niya, sa pros niya is the looks. Kung hindi ka naman maselan, kung ano yung stock niya, wala ka nang papalitan, as in ang angas na niya, okay na siya. Yung iba nga nagtatanong na if I've changed the front brakes na dual disc, kasi ang stock na ito kala nila dinagdagan ko, pero yun yung stock niya talaga, dual disc. Oy, medyo umaambon-ambon na, delikado tayo. Sana di tayo abutan ng malakas na ulan. So returning back dun sa topic natin, yung iba sinasabi nila na pwedeng maging cons yun, pero sa akin kasi pros tong sasabihin ko na to. Yung height ni Rusi Classic 250 is okay na okay para sa akin. So I'm standing at 5'10 and a half, or 5'10 and a half. So sarado natin na 5'10. Wala ako nagiging problema. Hindi sa akin, hindi masyadong mababa yung motor, hindi masyadong mataas. Kasi may mga motor tayo na nagagamit, yung comfort ng pagmamaneho iba-iba kasi yun pero para sa akin yung height ng motor na to is very comfortable sa height ko. Pero yung iba, pagka hinihiram yung motor ko, sabi nga nila na masyado daw mataas. Hindi ko na problema yon, kasi itong motor na to nakaayon para sa height ko. At sana umayon din yung panahon, umaambon-ambon na. Tapos next na na pros ko dito kay Rusi Classic 250, ang lalim ng lubak. Yun. Isa doon ang laki ng gulong niya. Hindi ko masyado nararamdaman yung pagkaganong napapadaan ako sa uneven surface, sa lubak. Ayan. So okay na okay sa akin yung size ng gulong niya. Naka dual sports tire nga rin pala si Rusi Classic 250. Tapos isa pa, ang tank capacity niya is 13 liters. So 13 liters, maglo-long ride ka, hindi ka bibitinin ni Rusi Classic 250 sa karga na gas. Tapos yung gas consumption niya, yung iba kasi medyo nalalakasan daw sa gas consumption ni Rusi Classic 250. Pero ako okay na siya, okay sa akin kasi
Ang estimate ko na ano rito, gas consumption is 30 to 35 kilometers per liter. O saan ka pa? Para sa 250cc na makina, tas ganun yung consumption, para sa akin tipid na yun. Ang dami ng mga nagkakapote sa gilid, pero pusuan lang natin, kaya pa to. Siguro hanggang dito na lang tong random vlog na to. Maraming salamat sa pagsama sa akin, tsaka sa pakikinig tungkol sa pros and cons na para sa akin dito kay Rusick Classic 250. Yung pros and cons ko, gaya sinabi ko kanina, is based on my experience for 3 years of usage of this bike. Sana makatulong dun sa ibang mga nagpaplano na bumili nitong Rusick Classic 250. Sa susunod na content naman natin tungkol pa rin dito sa Rusick Classic 250, i-share ko sa inyo kung ano yung mga naging upgrade at saka future upgrade and accessories na ikakabit natin dito sa motor. Okay, again, this is Kerr. Peace and signing out. Ciao!